Okay, eto na, wag na natin patagalin. Ang title, malaking katangahan. Nakalagay kakapasok lang, breaking news, nandito na, binulabog na lahat. Ayon sa aking pagkakaintindi, siguro yung mga taga-kabila ito, no, yung kanilang pagiging anga-anga, no. Naalala ko lang, ito talaga pumapasok lagi sa isipan ko. Nasaan ka dyan? Sabi ng ganun dun sa picture. Ako po atang nagpicture sa kanya, sa kanila. Napaka-epic nun, mamen. Yun ang pinakamatinding narinig ko sa buong buhay ko. Na pinakamakabuluhang bagay. No? Wala eh. Wala kasi talaga silang laman. Puro script. Kaya ayan mga kapatid, nagkakanda labo-labo na po sila. Panoorin ho natin ito ng sabay-sabay kung ready na kayo. BI from 2018 to 2020. Nasa kanya ng lahat. AFP, NBI, Marines, lahat na siguro ng kind of authorities. Baka presidente siya noon. Kulang na lang sasabihin niya, presidente siya noon. Tapos, alas 9 ng gabi, alas 10 ng gabi. Pagkatapos, ilan lang din naman pala ang nag-uusap para makabuo ng desisyon. Si Secretary Recto ang pumirma na sa position paper tutol sa pagbaba ng VAT. Tandaan nyo yung pangalan ni Ralph Recto, ha? Ayaw niyang pababain yung VAT na yan, yung putang inang sekretary na yan. So alam nyo kasi, no, dito kasi sa ating usapin lagi sa ating channel, para ito sa ating kabutihan ng Pilipinas, hindi sa kabutihan lamang ng mga poke ng inang nakaupo. No? Kasi ayaw nilang ibaba yung VAT. Hindi pa rin ba malinaw sa inyo kung bakit ayaw nilang gawin yun? Anong sasabihin nyo sa amin? Pag binaba ang VAT, paano ng ekonomiya ng Pilipinas kung kailangan ng ganito? Tangina, nakukurakot nga eh. Kinukurakot nga, nakukurakot, wala tayong nakikita. Ang lalaki ng mga nawalang pera. May nakita ba kayong mga bagong tulay na dinadaanan po ng mga sasakyan? Sayang, anak ng tete. Di ba? Kaya tapos sasabihin nyo, BBM. Tingnan ninyong lahat, ang lalandi ninyo. Dito sa amin, ang gusto lang namin pagbabago para sa Pilipinas. Para ano ba naman na pansamantalang tanggalin mo muna yung tax? Masama ba yun? Ha? Hindi naman siguro, di ba? Tatanggalin mo lang yung tax. Pansamantala. Para makamenos ng kahit na konti lamang doon po sa ating gasolina at makahinga-hinga. Kawawa din yung mga namamasada. Kawawa din po yung mga namamasahe. Ay, naku. Tapos ayaw mo. Patuloy lang na wala kang awa sa mga kababayan natin. Isang malaking katangahan kapag ayaw mo pa rin. Ibig sabihin, wala kang puso. Bakit nananatili ka pa sa loob ng gobyerno kung ganyan ka? No? Kung sino man yung king inang yan. Sorry kapatid sorry sa mga nakikinig dyan. Dahil sa totoo lang, kulang pa nga kung sasabihan mo sila ng tarantado, gago, hinayupak, etc. Kulang pa lahat ng yun kasi hindi maibabalik yung mga nanakaw nilang mga salapi galing sa pera ng kaban ng bayan. Kulang lahat ng salita na yun. Dapat ho sa kanila managot. Ayaw nga nila ng sintensyang bitay. Ayaw nila ng sintensyang bitay. Kasi nga, baka baka sila ang mabalikan para na nilang pinukpok yung martilyo sa ulo. Kaya ayaw po nila. Kahit yung bat ayaw nilang babaan. Doon pa lang mga kapatid, maging malinaw na po sa inyo. Karapat-dapat pa bang gobyernong ito? O bago natin ituloy ito, syempre, alam nyo, madalas dumadaan sa feeds ko yung mga riders ho nating, mga mahal nating riders na kahit mainit, kailangan nilang magsakripisyo para sa pagtatrabaho para may mauwi araw-araw. Ngayon, yung 5,000, anong klaseng magkanong pera yon? Sana man lang may andami ng patunay na andyan, ito riders ako. Sana Gcash na lang sila. May na-deads daw kasing riders or nakapila. Ewan ko kung totoo yun, pero grabe naman ho. Sana Gcash na lang. Yung si lalaki yun, nagsalita, pinahirapan nyo kami. Mula umaga hanggang gabi, inaabot pa sila ata ng umaga doon para lang makakuha ng 5,000. Hirap na hirap silang makakuha. Wala pang pandemic yan ha. Gera ang nangyayari pa lang ha. Hindi pa yung sinasabi nating pandemic. Imagine niyo kung yung pandemic na yan nataon po sa lugar ni PBBM, GG tayong lahat. Galunggong ang aabutin ho natin.
Yung asawa ni Vilma Santos. Kasi may plano yung tumakbo eh. Pero bago ko ipapakita yung video na yan, no? Don't forget guys, i-like, i-share itong video na ito para makatulong na aabot sa ating mamamayang Pilipino. At mag-subscribe na rin ha sa mga bago pa lang dito. Yes. Para updated kayo lagi. Okay? Libre lang mag-subscribe, kaya subscribe na kayo. So ito yung balita, panoorin. Narito ang Balitang Pinoy TV. Alright. Nasa description yan, Balitang Pinoy TV. Okay. At heto, usap-usapan sa social media at sa ibang mga mainstream media ang patungkol po sa whereabouts ni Zaldico. Okay? Kasi marami ang nagsasabi na itong pumutok na issue na nahuli na raw itong si Zaldico ay isang kasinungalingan. Hindi daw, sabi ni Sir Roque. Sinabi ni Sir Roque pa nga ata, di umano nakausap niya pa itong si Zaldico. Hindi daw siya nahuli at may verify na hindi talaga siya nahuli. Ano yung ginawa ngayon ni BBM na nag-post sa kanyang Facebook account na nahuli na raw si PBBM? Ay, si PBBM. Si Zaldico. Isipin nyo na lang yun. Nahuli, pero hindi naman daw pala. Tapos ngayon, parang ayaw pa nilang paniwalaan si Harry Roque. Maniniwala pa kayo kay PBBM. Di sana kung talagang nahuli na yan si Zaldico, nung time na sinabing nahuli na, sabi ni BBM doon sa Facebook niya, di sana dinala na sa Pilipinas. Ilang araw lang, ano bang biyahe doon? Naglakad ba sila o kailan nyo ba madadala sa Pilipinas? Wala daw nahuli, di umano. Hindi daw nahuli, sabi ni Harry Roque. O ngayon, kung talagang isipin nyo na lang, kung talagang nahuli, di sana nandito na sa Pilipinas. O hindi naman kaya, baka maging airport na lang. Yung mga ganon daw. Ewan ko, sino ba nagsisinungaling? Alam nyo kasi ako, mga kapatid, wala na akong tiwala sa ating gobyerno ngayon. Hindi naman sa kalaban. Kasi doon pa lang sa king-inang flood control na sinabi niyang 5,500, tapos wala naman pala. At sinabi niya pat pinilit niya ng pinilit na meron na overwhelm lang at pagkalipas ng isang taon, may bahang nangyari. Siya na mismo ang kumamot-kamot sa ulo niya at piniga-piga yung mga hollow blocks. Wala naman palang flood control. Di ba? Wala! O tapos, anong mangyayari? Si Bong Revilla na naman na nakakulong. Yun, lagi natin ulit-ulitin yon. Para mas malinaw na kapag hindi pa rin ito naintindihan ng mga tanga-tangang konti na lang sila, pinipilit pa rin nilang BBM sila. Tiyang ina, nakahain na nga sa inyo. Nakahain na lahat yung mga dapat na patunay na, ay, ang weak ng leader. Tangina, hanggang ngayon, usapan pa rin pala na hindi pwedeng ibaba ang bat. Di ba? Isipin nyo na lang yun. Kutsa, ang laki na ng kinikita nila sa gasolina. Yung gasolina, dati, 54, 53, unleaded o premium, etc. Kung magkano man yan. Ngayon, ang laki. So, ibig sabihin, pag mas malaki ang presyo, mas malaki ang tax. Di ba? Di mas malaki na kukuha nila. Buti sana kung napapakinabangan ho natin. Yung tax na yon, nakakakita tayo ng mga magagandang, uy, ang galing ni BBM, may bagong tulay dito Uy, yung National Road pinaganda. Nilagyan ng mga cat's eye at kung ano-ano pa. Uy, ang ganda naman ng lugar na to. Diba? Uy, yung mga LGU, yung mga local government, binigyan ng mga ganire at mga ganito para yung mga rough road nila, mapaganda palalo. Wow, ang galing. Kaso saan napupunta yung tax? Nababalitaan na lang natin. Maleta. Kasi anong sigaw nyo? Basta kami BBM pa rin. Ang ina nyo, konti nyo na nga lang, ang kukulit nyo pa. Yung bigas na 20 pesos per kilo, asan na? Nasa Kadiwa lang? Tapos limited? Nasa normal bang palengke yun? Wala. Diba? Maraming kapalpakan itong gobyerno na to na ayaw nyong lunukin. Lunukin nyo, tapos sabihin nyo, pwe! Ganun. Hindi yung po ang bobo mo naman. BBM ka pa ng BBM. Pangit ang ng pamamalakad. Di ba? Marami rin nagsasabi na bakit hanggang ngayon mahigit lampas na 24 hours at wala pa rin tayo napakinggan na update patungkol kay Zaldico. Kasi ang sa tingin ko lamang, gaya ng sinabi ko, ito yung flood control issue. Tapos konti na lang yung mga nakatabon, papalitan nila ng nahuli na si Zaldico. Panibago, papatungan na naman nila yon. Hanggang sa matapos ang usapan, 1 linggo,
papatungan na naman nila, maghahanap na naman sila ng mga bagong pwedeng pag-usapan hanggang sa pukin ng inang flood control na yan, hindi na maayos. Hindi na mapatunayan kung sino pa talaga dapat ang makulong. Ano nang nangyayari? Sabi pa nga ni Ombudsman parang, ewan ko lang kung totoo yun nakita ko lang sa Facebook kasi minsan may mga post doon na na ilalagyan ng caption, tapos hindi naman pala totoo. Correct me if I'm wrong, may nakita ho kasi ako doon, sabi ni Remulla, isosomon daw niya or isusupina daw po itong si Romualdez. May kasama pa yun Ewan ko kung totoo. O etos nyo lang yun, no? Nakakatakot yan kasi nag-aabang yung taong bayan, sabi ng taong bayan, baka nagurgur na itong si Zaldico ngayon. Yun lang. Baka nagurgur kasi Wala actually, na. Hindi na rin natin nakikita si Zaldico, no? delikado talaga yung buhay ni Zaldico. Ngayon, nandoon sabi nila, mismo ang Pangulong Bongbong Marcos ang nagsabi na nahuli na doon sa Czech Republic, sa Prague. Hanggang ngayon, wala man tayong nabalitaan patungkol sa kanya. So mamaya, ipapakita ko ito kasi panghuling video ko ito ipapakita itong patungkol dito sa ni Representative Garbin. Wala talaga tayong impormasyon sa sitwasyon ni Zaldico. Yan ang sabi niya sa isang interview niya kay Ted Filon. So pakinggan natin, i-analyze natin anong nangyari kay Zaldico. Okay? Kasi po, marami, mismo sila ang nagsasabi, takot yung si Bongbong Marcos. Takot siya na mapauwi dito si Zaldico. Because Zaldico, sabi nila, at naniniwala rin ako, Zaldico has all the evidence. Marami po siyang ebidensyang dala patungkol po sa kalokohan, di umano, ni BBM, ang kanyang anak, ang kanyang asawa, at ang kanyang pinsan. So, ibig sabihin, base sa pagkakaintindi ko, pwedeng totoong nahuli siya, pero hindi siya pwedeng iuwi dito kasi nga marami siyang ebidensya. Pwede rin, ano? Grabe, no? Ika nga, sabi nila, a family of thieves. Sila nagsabi niyan, So, sana naman, no, kung Zaldico, kung narinig mo ito, kung sa mga, sa mga pamilya ni Zaldico, if you happen to drop by this video, kung nakikinig kayo, kung nanonood kayo sa vlog dito, ako na mismo magsabi sa inyo, gumawa kayo ng paraan na buhay ka na makarating sa Pilipinas. Gumawa ka ng paraan. Kasi Zaldico is the only, siya yung susi, okay? Sa problema ng flood control anomaly. Kasi po, sayang din naman yung 1 trilyon na ninakaw nila. Sana naman maisauli yun, di ba? Sabi nila, sabi ni Isko Moreno, isa pa yan si issue ni Isko Moreno kasi nagalit yung taong bayan kay Isko Moreno kasi sabi ni Isko Moreno, inosente pa raw si BBM kasi walang ebidensya. Yan ang sabi ni Isko. Yun, kaya hindi ako makumbinse na talagang para po sa mga mahihirap itong si Isko Moreno. Siguro sa kanyang lugar, kasi nakita ko rin saksi naman din ako kay Mayor Isko Moreno dun sa lugar nila kasi pag pumupunta kami sa Manila, maganda na talaga at inaayos naman niya. Pero kung ganitong nangyayari, simula ho kasi nung nakipagkamay siya kay sino ba yun? Chua ba yun? Basta di ko na, yun, si Chua ng kongreso, no? Simula nun kasi parang natahimik parang hindi na siya lumalabas sa algorithm ko Yun. Dati ko kasi lumalabas yun, pero ngayon, parang, anong nangyari sa akin? Bakit ganito? Teka lang, Irespeto natin yan, Pero ang daming galit ni Mayor Isko. Di ba? Yan ang ating alamin dito sa vlog na ito. Kaya tumutok tayo, i-like at saka i-share muna para marami ang makapanood, marami ang mga kaibigan natin, pamilya natin, maka-react na ganito na po ang nangyayari sa ating bansa. At sa mga hindi pa nakasubscribe, subscribe na po kayo kasi kapag nakasubscribe kayo ay updated kayo lagi dito, no? Libre lang yan, walang bayad yan. Ngayon, nililihis nilang issue na ito. Hello, mic check. Ayan, nawalan kasi ng internet, Ano ba yung sinasabi ko kanina, patungkol po kay Isko Moreno, Ako yun, parang gusto ko doon na lang siya sa Manila kasi okay naman yung trabaho niya doon. Pero ewan ko din, narinig ko rin kasi dati kay
Sir Ben Barubal, kay Kuya Ben, na may binentang mga lugar, ganyan, pero maayos yung pamamalakad, di natin alam. Kaya nahirapan ako magtiwala kasi may dungis pa rin. Yun lang, no? Isko Moreno for mayor, pwede, no? Siguro ganun, dahil mahal naman siya ng mga taga Manila. Pero kung bilang presidente, parang ang nahihirapan akong magtiwala kasi nga sabi niya, si BBM daw, parang wala pang kasalanan o wala pang maitutusok, sa madaling salita, wala pa siyang nakikitang kahit na anong bagay para lamang masabing kasalanan ni BBM o may kinalaman si BBM. Yon. Yung pinirmahan pa lang niya yung GAA o ewan ko kung anong tawag doon. Doon pa lang parang napaka-irresponsable mo na eh. Hindi ba nakikita ni Mayor yun? Ewan ko lang, siguro mas matatalino sila. Yun din ang aking nakikita na nagtataka ako bakit yung mga ibang mga matatalinong tao, yung mga matatagal na sa politiko, yung mga nandiyan na talaga, bakit mahirap sa inyo ang 1 + 1 = 2? Yun lang eh. Diba? Sinong pumirma? Sinong presidente? Sinong nagdidesisyon? Ngayon, sino yung mga nangungurakot doon sa baba? Kung, di ba? Di ba? Diba, kung yung leader hindi weak, kung yung leader matapang, kung yung leader hindi nagpapa-under, at kung yung leader talaga natin, siya yung laging nasusunod, di wala sanang mga ganitong pangyayari. Hindi ba? Mahirap bang makita ni Mayor Isko yun? Siguro baka mayroon tayong hindi nakikita na nakikita niya. Basta ako, hindi ko gusto, opinion lang naman din natin to, hindi ko gusto yung sinabi ni Mayor Isko Moreno na si PBBM parang hinuhugasan niya ng paa at kamay para matanggal yung mga dumi. Yun ang nakikita ko. Kaya sa akin, ekis yun. Okay na yung kanilang presyo ng gasolina. Tayo na lang ang mataas pa rin. Ang presyo ng gasolina. Medyo bumaba, okay. Na-appreciate namin yung konting bumaba, pero sana naman yung baba talaga. Hindi yun. Hilot lang yun eh. Yung baba ng Hindi ko pa rin na-appreciate. Yung ginawang pagbaba ng presyo ng krudo ngayon, hilot lang yun. Nakaman niya. Di ako naniniwala. Sa ibang bansa nga, sa totoo lang, yung mga apektado ng gera, sa kanila pa rin, murang-mura pa rin yung mga yung gasolina. Sana man lang dito tayo sa mga malalayong lugar, dapat hindi masyado, di ba? Alam natin yung sa delivering, ganyan, no? Pwede naman daw kasi tayong kumuha ng gasolina sa ibang lugar. Pero bakit pinipilit nyo pa rin doon? Speaking of that, pag-usapan na rin natin yung gasolina yan muna. Isingit lang ho natin. Meron kasi sa Jessica Soho, kahit noon pa, at hanggang ngayon, ibinabalita yung mga nakaimbento ho ng parang alternatibong gas na pwedeng makapagpatakbo ng mga motor o sasakyan. Pwede naman pala, pero bakit hindi ito binibigyan pansin ng ating gobyerno? Kesyo ganito, pero ipinapakita doon tumatakbo at matagal nang ginagamit. Ginagamit niya na binubrum-brum niya na tapos may gasolina Yung sinusunog yung mga plastic tapos hindi lalabas yung usok tapos pupunta sa kabilang aparato tapos paglabas nun, mga 1 oras, 2 oras, magiging liquid na pwede nang maging gasolina. Bakit hindi ito sinusuportahan ng ating gobyerno? Parang ini-stop. Bakit? Ganito kasi yung sistema siguro, no? Ito yung opinion lang naman natin at nakikita nating vision sa tingin ko kung bakit hindi nila sinusuportahan yung mga nakakaimbento na pwede nating magamit ng mga pang-alternatibong gasolina kasi nga pwedeng malugi yung mga oligarko. Halimbawa, mayroon pala mas mura O dito na lang tayo sa mas alternatibo, okay naman pala, safe naman din pala sa makina. Guys, pag nangyari yon, yung mga nagbi-business para doon sa mga Petron, sa mga malalaking mga kumpanya na basta sa mga langis, no? Maaari silang maapektuhan at humina po yung kanilang kita. Pero bakit itong gobyerno natin hindi na lang suportahan itong mga nag-iimbento ng mga pang-alternatibong gasolina? Tapos ibigay nyo sa mga negosyante. Ang problema kasi baka mababa ang kita nila kaysa dito sa crudo na inaangkat pa sa malayo. Ayaw yung tangkilikin yung sariling atin. Kahit pagdating po sa sa mga magsasaka natin, nag-i-import ng mga etc., import ang import. Kaya po pag nag-aani na yung ating mga magsasaka dito, halos tinatapon na lang dahil sa sobrang dami, nabubulok na lang, hindi sinusuportahan ng gobyerno. Siguro nitong mga nakaraan, nakabalita ako na binili ni BBM
tas binenta sa ibang lugar, pwede ho yun. Pero sana mas tutukan nyo pa yan. Kasi kawawa ang ating agriculture. Halimbawa, yung kamatis, ang dami-daming kamatis, ipunta nyo sa mga lugar na bihira lang yung kamatis at doon po ibenta ng mas mura o depende, average lang. Ganun sana eh. Ang problema ho natin, ng gobyerno natin, sinong ipinaglalaban lagi? Si VP Sara, resign. Di ba? VP Sara, resign. VP Sara, king ina, wala na silang ginagawa dito sa ating gobyerno. Di ba? Yun ang laging nakikita ko. Kaya ikaw, king ina, kung BBM ka pa rin, bahala ka sa buhay mo. Basta kami dito, gusto namin ng pagbabago para po sa aming Pilipinas kung mahal.